Sasagutin natin yung tanong ni JB. Sabi kasi ni JB, pwede pa explain sir ang importance ng interlocking kung control circuit lang po. Hindi namin masyadong maintindihan. Pwede po ba ipakita din ang power circuit? Paano po ito nangyayari ang interlocking? Mayroon tayong pamagat dito na important of interlocking forward reverse. Ngayon, tatalakayin natin kung gaano ka-importante itong interlocking natin. No? Kung lagyan natin ito ng power supply, ang line 1 at saka line 2 or neutral, ito yung circuit breaker natin. Pag i-on natin itong circuit breaker, ngayon, pag i-press natin to, ang kuryente dadaloy dito, no? Gagana ngayon ang forward natin. Pag gana ng forward, i-close ito ng forward. Pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na, naka-open. Gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Dahil gumana ang forward, mag-open naman ito. Ang purpose nito guys, itong interlocking na ito, kung i-press natin to, hindi gagana ang reverse dahil putol, no? Kung makikita natin, dahil gumana ang forward. Ngayon, pag i-off natin to, gaganon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon ang forward natin. Pag patay ng forward, mag-open ito guys. Pag bitawan natin tong off button, babalik to sa normal position na naka-close. Dahil nag-off ang forward natin, mag-close ito ulit. Ngayon, pag ang reverse contactor naman ang ating i-press, pag i-press natin to, no? Gaganon siya, ang kuryente naman dadaloy dito. Gumana ang reverse, mag-close ito guys, mag-open naman ito. Ito yung interlocking nilang dalawa. Ngayon, pag bitawan natin to guys, mag-open ito dahil momentary push button siya. Ngayon, ang kuryente ngayon dito dadaloy, no? Still pa rin gumagana ang reverse natin. Pag i-off natin to guys, i-press natin tong stop button, gaganon ito. Ang kuryente hanggang dito na lang, no? Ngayon, mamamatay ngayon ang reverse. Pag patay ng reverse, mag-open ito, mag-close naman ito, no? Pag bitawan natin to guys, babalik to sa normal position na naka-close. Ganon kahalaga ang interlocking natin guys. Pag pindutin mo itong forward, pag gumana ang forward, pag pindutin mo itong reverse, hindi gagana dahil mag-open. Ganon din sa reverse, no? Pag pindutin mo ito, pag gumana ito, mag-open naman ito. Yun ang interlocking guys, na ang purpose niya, hindi magsabay. Ngayon, ang tanong dyan, what if kung walang interlocking? Like for example, tanggalin natin tong interlocking, tanggalin natin to. What if kung walang interlocking? Anong mangyayari? Tingnan mo, no? Kung walang interlocking, anong mangyayari? Ayan. Kung wala siyang interlocking. Kung makikita natin, pag i-press natin to guys, pag i-press natin to, no? Gagana siya. Dito dadaan ang kuryente. Pag gana ng forward, i-close to ng forward. Ngayon, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-close. Ganun, no? Ngayon guys, pag accidentally naman natin to, ma-press, pag i-press natin to dahil walang interlocking, gagana ngayon ang reverse din. Dito ngayon sa forward guys, unang gumana ito, no, ang forward. Gumana siya ang forward. Ngayon kung gumana ang reverse, mag-close din ito. Magkakaroon ngayon ng short circuit dito. Oh. Ito siya, itong line 3 at saka line 1, nagkakaroon ng short circuit. Dahil walang interlocking, yun ang kahalagahan ng interlocking. Oh. Kung makikita natin, ang line 3 at saka yung line 1, nag-close, nag-short circuit siya. So, hindi talaga pwede na magsabay itong dalawa na gagana. Dapat isa-isa lang. Kung gumana itong forward, dapat forward lang. Pag gumana naman ang reverse, dapat reverse lang. Dahil pag gumana ang dalawa, delikado. Talagang sasabog, mayroong sasabog dito. Mag-trip ang ating breaker. O di kaya puputok pag 440 volts, talagang sasabog yan. Yan ang kahalagahan ng interlocking natin na para hindi sila magsabay na gumana. Dapat mayroong interlocking. Yan ang kahalagahan ng interlocking natin sa forward at saka reverse. Ito na yung function niya. Ang forward reverse natin. Pag i-on natin to, on din natin to. Tingnan natin, no? Ayan, gumana ang forward natin. Ito ang reverse. Forward. Ngayon, dahil may interlocking siya, pag pindutin natin tong reverse, hindi gagana. Dahil may interlocking. Pag i-off natin, mamamatay. Pag i-reverse naman natin, gagana naman ang reverse. Ayan. Pag pindutin natin tong forward, hindi gagana dahil gumana na ang reverse natin. Gumana na kasi itong reverse, ito, contactor na ito. Pag pindutin natin to, hindi gagana. Pag i-off, mamamatay. Yun ang kahalagahan ng interlocking, guys. Dahil pag walang interlocking, dito magkakaroon ng shortage sa taas dito. Ang 1 at saka 3,
ang magkakaroon ng short circuit. Yun ang problema pag walang interlocking.